Pinadagdagan nga namin ng isang patong yung bakod at nagkaroon na rin ng ilaw sa aming labas at natapos na yung pagpapatambak. Hi mga kabashing, so for today's ganap, pinadagdagan nga namin ng isang patong yung bakod namin sa harapan. Dahil noong nagpabakod nga kami ay yun lamang yung nakaya ng budget. At malaki din yung nagastos namin sa pagpapabakod. Dahil the more na malaki pala yung lote mo ay the more din na mas malaki din yung magagastos mo kapag ikaw ay magpapabakod na. So ayan, bumili na nga lang kami dito ng isang semento at dahil nga marami pang natirang buhangin at mga hollow blocks, ito na lang yung ginamit namin. At nagpatulong na nga lang kami dyan magpagawa dito sa kapatid ng aking asawa. Buti na lamang ay napakabait nitong aking bayan. So bale, ito na nga pala yung natapos ng 10 truck na pinatambak namin dito sa labas. Hindi lang pala 10 truck ang naubos namin dito sa aming labas dahil noon pa man ay nagpapatambak na talaga kami dahil nga itong bahay na ito ay sa bukid. So mababa siya at malambot yung lupa. Kaya kailangan talaga ay maraming tambak. So ngayon ay medyo mataas na siya. So pwede na itong patungan na kahit mga bato na lang. Bumili na nga rin kami dito ng solar light para sa labas ng bahay. Para kahit pa paano ay magmukhang bahay naman siya lalo na kapag walang tao. Binili nga lang namin ito sa online at 200 watts ito. Hindi nga namin alam kung paano ito ikakabit kaya naghanap na lang kami na magkakabit nito para i-welding. Buti na lamang marunong itong aming labor dito sa nagtatambak kaya siya na lamang yung aming pinagawa. Nasubukan na nga namin ng ilang gabi na umiilaw itong solar light. So tumatagal naman siya ng up to 12 hours. Bagay na bagay nga yung mga solar light na ilagay dito dahil sobrang makakatipid ka talaga sa kuryente. Kung pwede nga lang ay lahat ng ilaw na lang sa loob at labas ay solar light na lang. Kaya lang nga may pagkamahal din kasi ang solar light. Dahil nga sobrang init ay nakapaglaba na rin ako. Handwash ko nga lang yan at gumawa rin ako ng temporary sampayan dito sa likod. Nakakatuwa lang maglaba kasi sobrang init dito at talagang matutuyo yung mga labahan mo at hindi na mo na kailangan mag-dryer. Sa isang bahay kasi namin sa Maynila ay wala masyadong araw sa labas. Kaya kakailanganin mo talaga lagi mag-dryer ng mga damit. Kaya natutuwa talaga ako maglaba dito. Kung mapapansin nyo nga ay nawala na yung mga tanim ko dito sa likod. Tinanggal ko na nga lahat at yung iba nga dyan ay pinatabunan ko na diretso. At dahil nga mataas na yung tambak dito sa aming paligid ay nag-iisip pa ako kung ano ang pwede kong matanim. Yung for permanent na at hindi na tatanggalin ulit. Dahil dito nga sa likod ay maglalagay pa kami ng dirty CR at kitchen. Kinabukasan nga yan ay umalis na kami at pabalik na ulit kami sa Maynila. Ang lungkot na naman tingnan ng bahay na to dahil wala na naman tao. Buti na lamang ay nabibisita namin ito tuwing aming rest day. Parang tinatawid nga lang namin na kapitbahay ang Maynila at Nueva Ecija. Napakahirap din pala talaga pag dalawa-dalawa ang bahay mo. O siya mga kabashing, hanggang sa susunod na uwi.